Sa oras ng kagipitan ay madalas sa utang tayo kumakapit sapagkat ito ang madaling paraan upang ikay makahanap ng pera. Pero paano kung utang din ang magpapalubog sa'yo sa buhay? Pipiliin mo pa bang bumangon o tumakbo na lamang? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan po natin ng aral. Si Cecilia ay mahilig mangutang. Sumasali siya sa mga microfinance, paluwagan, pati na rin sa mga bumbay. At para kay Cecilia, hanggang may mauutangan, ito'y kanyang pupuntahan. Oh, Maring Cecil, ba't may dala ka na namang bagong form? Tanong sa kanya ng kumare niya. Ngumiti naman si Cecilia sa kanyang kumare. May bago kasi siyang nasalihang utangan. Ito namang si kumaring Edna, parang laging bago oh. May sasalihan kasi akong bagong utangan. Turan ni Cecilia. Natawa naman ang kausap niyang si Edna habang pailing-iling. Ikaw Mare, dapat binabawasan mo yung mga utang na sinasalihan mo. Tandaan mo, walang yumayaman sa utang. Paalala ni Edna na nagpabusangot kay Cecilia. Itong si kumaring Edna, parang bata lang ang pinagsasabihan. Huwag kang mag-alala, alam ko na yan. At saka isa pa, nandiyan naman ang mga anak ko para tulungan ako. Bumuntong hininga si Edna at pilit na lang ngumiti sa kumare niya. Sa bagay, pero payong kaibigan lang naman to. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating iasa sa mga anak natin yung mga inuutang natin. Alam mo naman, kawawa rin naman minsan ang mga anak mo. Paalala ni Edna bago siya naglakad palayo kay Cecilia. Hindi mapigilan ni Cecilia ang mainis dahil sa sinabi ni Edna. At para bang pinapamukha sa kanya ni Edna na mali ang kanyang ginagawa. Para kasi kay Cecilia, alam naman niya ang ginagawa niya at ayaw na ayaw talaga niyang pinapakailaman siya lalo sa utang. Naipasan na ni Cecilia ang form na hawak niya. Maghihintay na lang siya ng ilang araw para mag-loan. Gagamitin niya kasi ang makukuha niyang pera para sa pangbayad niya rin sa isa pa niyang mga utang. Pagka uwi ni Cecilia sa kanilang bahay, ay agad sumalubong sa kanya ang bunso niyang anak. Ma, sumali ka na naman daw sa utangan? Salubong nakilay na tanong ni Ella. Hindi ba sinabi ko sa inyo, tantanan nyo na yung mga bangkong yan? Wala na namang nangyayari kung panay utang kayo. Dagdag ni Ella. Anak, last na yun promise. Kinuha ko lang yun dahil para pang tapal sa isang bangkong sinalihan ko dati. Turan ni Cecilia. Lagi nyo namang sinasabi yan eh. Lagi kayo nangangako. Pero kahit naman isa, hindi nyo tinutupad. Manaman, paano po giginhawa ang buhay natin kung puro na lamang po kayo utang? Napabuntong hininga na lamang si Ella habang nakatingin sa kanyang ina. Hindi niya na kasi alam kung ano pang mga pwedeng salita ang sabihin niya sa kanyang ina. Hindi naman kasi nakikinig ang nanay niya sa kanya kahit sa iba niya pang mga kapatid. Nagrereklamo na rin si Kuya Dave. Panay raw siya padala ng pera, pero sa utang niyo lang daw dinadala. Baka sa susunod, hindi na magpadala yun. Sambit ni Ella. Huwag ka mag-alala, ako na ang bahala sa kuya mo. Kaya ikaw, huwag ka nang ma-stress dyan. Ako na ang bahala sa lahat. Pagpapakalma nito sa kanyang anak at nginitaan niya pa ito. Huminga na lamang ng malalim si Ella at tumango na lang sa kanyang ina. Sige po. Kayo ang bahala. Basta ayoko na may aali-aligid dyan sa harapan ng ating bahay ng mga kolektor. Nakakahiya na kasi sa mga kapitbahay natin. Linggo-linggo na lang, may mga kolektor na naghahanap sa inyo. Bili ni Ella sa ina. Madalas kasing hindi nakakapaghulog si Cecilia sa kanilang sentro. Mga kolektor na ang kusang napunta sa bahay nila upang singilin siya. At lagi yon naabutan ni Ella sa tuwing umuwi siya galing sa trabaho. Kaya wala siyang magawa kundi ang hulugan ang utang ng kanyang ina. Manaman, pang-allowance ko na yung pera ko dito eh. Mawawala na naman ako ng panggastos. Kapag hinulog ko ang natitira kong pera dyan sa utang mo, 2 weeks pa bago ko makuha ang sahod ko. Reklamo ni Ella. Anak naman, hulugan mo muna. Hindi yan naalis hanggang wala akong maibigay na pera. Pakiusap na si Cecilia sa kanyang anak. Wala kasi itong panghulog ngayong araw
at nilibot niya na ang kanilang barangay upang mangutang pero wala siyang nahiraman. Iritang sinuklay ni Ella ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Pumunta siya sa kanyang kwarto para kunin ang wallet at maglabas ng pera. Magkano po ba ang ihuhulog nyo? Nasa anak 1,250. Sagot ni Cecilia na nagpalaglag pa nga ni Ella. 1,250? Ba't ganun po kalaki? Hindi makapaniwalang tanong ni Ella. Nasa 15,000 kasi ang naloan ko doon. Sagot muli ni Cecilia. Napasapo sa noo si Ella at kumuha ng pera sa wallet niya upang iabot sa kanyang ina. Napatingin pa si Ella sa laman ng kanyang wallet dahil ang binigay niyang pera sa kanyang ina ang gagamitin niya sana sa 2 linggong pagtatrabaho niya. Oh, mukhang problemado ka ha. Bakit? Ikwento mo naman sa akin. Saad ng kaibigan ni Ella at umupo ito sa tabi niya. Lunch break kasi nila ngayon at kasalukuyang nasa cafeteria sila Ella. Pero si Ella parang walang ganang kumain dahil hindi niya ginalaw ang binalot niya. Wala, tungkol sa bahay lang. Turan ni Ella. Bahay ba talaga? O mama mo? Nakataas na kilay na tanong ni Mika. Nangutang na naman ba ang mama mo? Or kinuha ng mama mo ang perang tinabi mo para ipanghulog? Yun lang naman kasi ang lagi mong problema, girl. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang mama mo. 2024 na oh. Mahabang lintayan ni Mika habang pailing-iling ang ulo. Matagal na kasing kaibigan ni Ella si Mika, kaya kilalang kilala na niya si Mika dahil dito siya nagkwekwento tungkol sa mga problema niya sa buhay, lalo na sa kanyang ina. Alam naman niyang mali magkwento sa iba tungkol sa problema ng kanilang pamilya. Pero kapag hindi niya ito na ikikwento kay Mika, ay kinikimkim lamang niya ito na para bang may mabigat sa kanyang loob. Patuloy lang sa pag-utang ang ina ni Ella kahit anong awat o sermon niya sa kanyang ina, parang binabaliwala lang siya nito. Hanggang isang araw pag-uwi ni Ella, nakita niya ang 2 lalaki na nilalabas ang malaking flat screen TV na binili ng kanyang kuya. Mabilis na naglakad si Ella upang pigilan ang mga lalaki. Ano po yan? Bakit niyo po binibitbit ang TV namin? Salubong nakilay na tanong ni Ella sa 2 lalaking may buhat ng TV. Sige, ipasok niyo na yan. Sambit ng lalaking nasa likuran ni Ella kaya napalingon siya doon. Wait lang po, ano po bang nangyayari? Tsaka ba't niyo po kinukuha ang TV namin? Sunod-sunod na tanong ni Ella. 1 buwan na pong hindi nakakahulog ang mama mo. At kasama sa kontratang pinirmahan niya, kapag hindi siya nakahulog, babatakin namin ang isa-isa sa gamit na nilagay niya sa kontrata. Paliwanag ng kolektor kay Ella. Laglag ang balikat ni Ella na pumasok sa loob ng bahay nila. Nakita niya pa ang kanyang ina na nakahawak sa baba habang nakaupo sa sofa. Huminga ng malalim si Ella na para bang naririndi na siya sa mga utang ng kanyang nanay. Manaman, pati TV, dinamay nyo? Ano bang balak nyo? Iisa-isahin nyo ang mga gamit natin dito sa bahay para lang ibayad nyo dyan sa utang nyo? Pinagtatrabahuan po namin yan ni Kuya, yang mga gamit na nasa bahay. Kaya sana, kahit iyon na lang, hindi nyo pakialaman. Sumbat ni Ella. Hindi na kasi niya mapigilang sumabog sa galit para sa kanyang ina. Naaawa na rin si Ella sa kuya niyang nagtatrabaho sa ibang bansa para magkaroon sila ng magandang buhay. Pero pwede ba, Ella? Huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ko. At saka itikom mo muna ang bibig mo. Huwag ka muna magsabi sa kuya mo ng mga nangyayari dito sa bahay. Litan niya ni Cecilia at tinalikuran na niya ang kanyang anak. Napabuka ang bibig ni Ella upang lumanghap ng hangin at hinilot niya ang kanyang sentido. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at pilit na tinatanggal ang galit sa dibdib niya. Nais na lang niya maiyak sa galit at inis dahil sa mga ginagawa ng kanyang ina. Simula nung huli nilang mag-uusap ng kanyang ina, umiiwas na sa kanya si Cecilia. Madalas, para lang siyang hangin dito at hindi pinapansin. Hindi mapigilang malungkot ni Ella. Alam niya kasing nagtatampo ang ina niya, pero gusto niya itong matuto, kaso nga lang, hindi niya talaga ito matiis. Ma, galit pa rin po ba kayo sa akin? Panunuyo ni Ella kay Cecilia.
Nasa kusina kasi Silya ngayon para magluto at kararating lang din ni Ella galing sa trabaho pero hindi man lamang siya binati o kinausap ng kanyang ina. Kaya kusa na lang lumapit si Ella kay Cecilia. Kung nandito ka lang para magsermon, usumbatan ako, pwede ka nang pumasok sa kwarto mo at tatawagin na lang kita para kumain. Panunumbat ba yung ginagawa ko? Ma, pinapangaralan lang naman po kita. Hindi naman para sa akin yun eh. Para sa inyo din po. Malungkot na tinitigan ni Cecilia si Ella. Pabigat na ba ako sa inyo? Masyado ko na ba kayong pinapahirapan? Kasi kung oo, aalis na lang ako dito sa bahay na to. Umiiyak na sabi ni Cecilia at bumuntong hininga si Ella at pinilig ang ulo. Hindi ma, hindi kayo aalis dito, okay? Hinawakan pa ni Ella ang dalawang kamay ng kanyang ina at ngumiti pa ito dito. Basta, ipangako niyo po sa akin, hindi na kayo uutang ulit. Bawasan niyo na ang utang niyo please. Pakiusap ni Ella. Oo anak, ginagawa ko naman. Tumangot-tango na lamang si Ella kay Cecilia at nginitian ito. Nagpatuloy ang buhay nila Ella. Natutuwa naman si Ella dahil pakiramdam niya, tinutupad na ng kanyang ina ang pangako nito. Wala na kasing mga maniningil na lagi niyang naaabutan sa harapan ng kanilang bahay. Hindi katulad dati, araw-araw siyang nakakakita ng iba't ibang kolektor na binabantayan ng kanyang ina. Ngunit isang araw ay para bang nagimbal ang mundo ni Ella dahil nakita niya ang mga damit nila ay pinagtatapon na sa labas. Sir, wait lang po. Magbabayad naman po ako ng utang ko. Huwag niyo naman pong idamay ang bahay namin. Pakiusap ni Cecilia sa pinagkakautangan niya. Matagal mo na kaming binibilog, Ma'am Cecilia. Lagi mo sinasabing magbabayad ka pero ano bang ginagawa mo? Tumatakbo ka sa utang mo. Akala mo ba matatakasan mo ang iyong utang gamit sa pagtatago mo? Sir, makinig naman po kayo sa akin. Magbabayad naman po ako eh. Kaso sa ngayon, gipit pa kami. Hindi ko na yan problema. Ma'am, binigay mo sa amin ang inyong titulo upang gawin yung collateral. At pinagbigyan ka namin ng ilang buwan para makipag-usap sa amin. Kaso, imbes na kausapin mo kami, mas pinili mo kaming taguan. Dagdag ng kausap ni Cecilia. Napasapo naman si Ella sa kanyang bibig at hindi niya papigilang tumulo ang kanyang luha. Dahil ang pinaghirapan nila ng kanyang kuya ay biglang nawala na parang bula. Hindi na rin nakapagsalita si Ella sa pinag-utangan ng kanyang ina dahil para siyang nawalan ng boses sa mga nangyari. Habang ang ina naman niya ay isa-isang dinadampot ang mga damit nilang nakakalat sa lupa. Marami ding nanonood sa kanilang mga kapitbahay nila na para bang hinuhusgahan sila at pinagtatawanan. Anak, saan na tayo pupunta? Tanong ng ina ni Ella habang naglalakad silang dalawa. Hindi nagsasalita si Ella, patuloy lang siyang tahimik na umiiyak. Parang ayaw niyang makausap ang kanyang ina dahil sa sama ng loob. Anak naman, kausapin mo naman ako. Pakiusap ng kanyang ina na naluluha na rin. Inis na pinahid ni Ella ang kanyang luha at tuloy-tuloy lang siyang naglalakad. Ella, galit ka ba sa akin? Kung galit ka, sabihin mo. Maiintindihan kung magagalit ka sa akin. Parang nagpantig ang tainga ni Ella at dahil sa mga sinabi ng kanyang ina. Maiintindihan? Ito agad ang nasabi niya nung humarap siya sa nanay niyang bitbit ang kanilang mga gamit at napatingin pa doon si Ella. Kaya hindi niya maiwasang maawa sa kanyang ina. Paano niyo ako maiintindihan kung hindi niyo ako pinapakinggan? Naman. Bakit pati yung bahay ginawa nyo collateral para dyan sa utang nyo? Yung bahay na yon pinaghirapan natin yun eh. Pinaghirapan ni Kuya. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ni Kuya kung makikita niya na walang nangyari sa pinaghirapan niya? Mahabang lintayan ni Ella at muli sana siyang magsasalita nung makita na niyang umiiyak ang ina nito na nagpadurog sa kanyang puso. Patawarin niyo ako. Hindi ko masabi sa inyo kasi alam kong magagalit kayo. Kaya patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Hindi ko kayo iniisip ng kuya mo dahil sa kakautang ko eh. Patawad.
umiiyak na sambit ng ina nito. Pinahid na lamang ni Ella ang kanyang luha. Wala na rin naman siyang magagawa dahil nangyari na yon. Wala rin mangyayari kung sisisihin niya lang ang kanyang ina sa mga nangyari. Naghanap ng matutulugan sila Ella upang doon muna sila tumuloy ng kanyang ina. Pero naalimpungatan si Ella nung wala sa tabi niya ang kanyang ina. Mabilis na tumayo si Ella sa hinihigaan niya upang hanapin si Celia. Kahit antok, mas pinili niya pang maglakad. Ma? Nasaan na po kayo? Tawag nito sa ina. Pumunta siya sa kusina at sala pero walang si Celia siyang nakita doon. Nakaramdam ng kaba si Ella at natatakot siyang may gawing masama ang nanay niya sa kanyang sarili at napahinto si Ella sa tapat ng banyo nung may marinig siyang humahagulgol sa loob nito. Binuksan agad iyon ni Ella. Nakita niya ang kanyang nanay na nakaupo sa sahig habang may hawak na isang boteng Sunrocks. Ma! Saad ni Ella sabay kuha sa Sunrocks. Nanginginig ang mga kamay ni Cecilia na nakatingin sa anak. Ano bang ginagawa mo, ma? Naiiyak na tura ni Ella at pinatayo ang ina. Niyakap ni Cecilia si Ella ng mahigpit. Sorry anak, hindi ko na kasi kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nahiya na ako sa inyo ng kuya mo. Saad ng nanay nito. Kaya gusto ko na lang matapos ang buhay ko. Patawarin mo ako anak. Kumalas si Ella sa yakap ng kanyang ina at hinawakan niya ang mga pisngi nito upang pahirin ng mga luha nito. Ma, hindi yan ang solusyon sa problema. Kung tatapusin mo ang buhay mo, parang tinakasan mo lang din ang problema mo. Hayaan mo kaming magtulungan ni kuya please. Pagsumamo ni Ella. Iyon nga ang ginawa ni Ella. Sinabi ni Ella ang mga naging problema ng kanilang pamilya sa kanyang kuya, pati na rin ang muntikang gawin ni Cecilia sa kanyang sarili. Tinulungan naman sila ng kanyang kuya upang bumangon ulit. Binayaran nilang magkapatid ang mga utang pa ni Cecilia. At si Cecilia naman ay nag-umpisa ulit sa kanyang buhay. Naghanap si Cecilia ng pagkakakitaan para makatulong rin sa kanyang anak. Ma, baka nangungutang na naman kayo ha? Paalala ni Ella. Ngumiti naman si Cecilia sa anak. Anak, madami na akong natutunan sa buhay. Lalo na nung nawala sa atin ang lahat. Pinapangako sa aking sarili na hindi na ako sasali sa utangan. Dapat lang po, ma. Lalo nang gumaganda ang online business nyo ah. Kaya salamat sa lahat ng pagtupad nyo sa pangako nyo. Sambit ni Ella at niyakap si Cecilia. Nagtayo kasi ng online business si Cecilia. Nagla-live seller siya at ang mga tinitinda niya ay mga branded na ukay. At dahil din doon muling nakabili sila ng lupa at nakapagpatayo ng bahay. Ilang taon rin ang pinaghirapan nila para magkaroon ng sariling bahay. Pero sabi nga nila, basta may pagsusumikap sa buhay, may mararating ka. Welcome home, kuya! Bati ni Ella sa kuya niyang kararating lamang galing abroad. Naiwan kasi sa bahay si Ella at si Cecilia ang sumundo sa anak niyang panganay. May pahanda kayo ah. Nakakatouch naman. Biro ni Gilbert na kinatawa ni Ella at Cecilia. Aba, syempre naman. Ikaw ba naman? Ilang taon na sa abroad? Namiss ka kaya namin? Sabi ni Ella na nagpangiti kay Gilbert. Niyakap niya ang kanyang bunsong kapatid at ang kanyang nanay. Hindi na ulit ako aalis. Mananatili na ako dito sa Pinas. Tura ni Gilbert na kinasaya ni Ella. Dapat lang anak. Maganda na rin naman ang negosyo natin. Meron tayong sariling shop sa bayan at saka isa pa. Sapat na ang paghihirap mo para sa amin. This time, ako na ang babawi sa inyo ni Ella. Saad ni Cecilia. Ay sus, baka naman po isang araw ay marami na namang umaaligid sa ating kolektor. Biro ni Ella at tinampas naman siya ng kanyang ina. Ikaw, puro kalokohan ka ha? Ayaw ko na mangutang dahil nadala na ako. Saad ni Cecilia sa kanyang mga anak at niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Sa tuwing dumarating ang problema sa atin, maraming ibang taong mas pinipiling takasan ito. Para rin itong utang na kapag hindi mo kayang bayaran at harapin, mas pipiliin mo na lamang taguan. Pero hindi naman iyon ang magiging solusyon upang mawala ang problema.
Matuto kang humarap sa mga problemang nagawa mo at huwag kang hihiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran at panindigan. Hindi rin solusyon ang utang upang umayos at guminhawa ang inyong buhay, sapagkat ang utang ay isa sa dahilan para lumubog sa inyong buhay. Ikaw, ano pong natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tales at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.